Update sa isinampang kaso ng PNP laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtitipon ng ilang Duterte supporters sa EDSA Shrine ating pag-uusapan kasama si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng at PIO ng PIO Chief ng PNP. Magandang tanghali po, General Fajardo. Magandang tanghali po, Yusek Weng at Ma'am Nina at sa lahat po ng nanonood sa ating programa. Magandang tanghali po. Ma'am, hingi lang po kami ng detalye sa isinampang reklamo ng PNP laban kay Vice President Sara Duterte, kanyang security chief at dalawa pang iba. Ano po ang mga inihaing reklamo laban sa kanila? Tama po ma'am, kahapon po ay nagsampa na po ang Philippine National Police sa pangunguna po ng Quezon City Police District ng tatlong kaso po. Ito po ay grave coercion, direct assault at disobedience to a person's in authority laban po kay Vice President Sara Duterte at ang kanya pong Chief Security na si Colonel Raymond Lachica at several John Does and Jane Does. Ito po ay may kinalaman doon sa mga naging pangyayari nitong nakaraang Sabado kung saan ay hinarangan nila, may mga salita at may mga physical pa na ginawa laban sa ating mga pulis na nagbunsod sa PNP para magsampa po ng reklamo laban po sa kanila before the City Prosecutor's Office po ng Quezon City. General, ano po ang mga dahilan ng pagsasampa ng mga reklamong ito? At tiwala po ba ang pulis na malakas ang ebidensya sa pagsasampa ng mga reklamo? Naniniwala po tayo, Ma'am Nina, na malakas po yung ating ebidensya dahil itong mga video po na nakita naman natin na sila rin po mismo ang nagpakalat po sa social media ay kitang-kita po doon kung paano po pinagsabihan po na masasakit na salita yung ating pulis na nagkataon na nandun po, particularly si Lieutenant Colonel Jason Villamor, na hindi po ito ordinaryong pulis, Ma'am Nina. Ito po ay police doctors na siya po ang inatasan para pangalagaan po yung kalusugan at kapakanan po ni Asek Laika. Subalit siya po ay pinagtabuyan at tinulak pa, kitang-kita sa video, ng isang security po ni BP Sara. At dumaan po tayo sa proseso, isinampa po natin itong mga kaso po at naniniwala po tayo na mayroon pong basihan at ebidensya po itong mga kasong isinampa po natin laban sa kanila. So ma'am, kasunod naman po ng mga kaganapang ito, ano po ang paalala ng pamunuan ng PNP sa ating mga personnel? Sa ating mga kapulisan, ang ating pong PNP leadership ay naniniwala at umaasa na lahat po tayo ay profesional. Alam po natin ang ating mga sinumpaang tungkulin. We should remain apolitical and non-partisan dito sa mga political noises na ating nakikita. Bagamat tayo ay nagmo-monitor sa mga pangyayari, pero makakaasa po ang ating sambayan ng Pilipino na mananatili pong tapat ang inyong pambansang pulisya sa ating konstitusyon at sa mga duly constituted authorities at diretso po tayong tututok sa ating mga mandato po. Sa ngayon po ba ay nandun na po ba sa kanya yung mga naka-assign na PNP personnel para po dyan sa security group ng Vice President at ilan po sila in all? Nung Martes po ma'am ay itinurn over na po natin sa Vice Presidential Security Protection Division under the BPSPG. Yung 25 na PNP personnel na pinadala po natin galing po sa PSBG bilang pagtugon na rin po sa request po ng Armed Forces of the Philippines na magdagdag po tayo ng complement doon po sa BPSPG po. So nung Martes po ay nag-report na po sila ma'am. So ma'am, sinabi rin po ni VP Sara na magsasampa siya ng reklamong robbery, kidnapping at disobedience laban sa PNP. Ano po ang masasabi niyo dito? Karapatan naman po nila yon, si Kweng, at yan naman po ay aakapin ng PNP. Hintayin po natin yung official copy po nitong mga kasong isinampa po natin nila laban sa ating kapulisan at bibigyan din po tayo ng pagkakataon na sagutin yan. But naniniwala po tayo na yung mga naging action po ng ating kapulisan na nung nakaraang Sabado ito ay bilang pagtugon na rin po sa pakiusap at request po ng House of Representatives at wala po tayong violate na anumang batas with respect po sa naging action po ng inyong PNP ng nakaraang Sabado po. Sa ibang usapin naman po, General Fajardo, ano po ang hakbang ng PNP dyan sa pagtitipon ng ilang Duterte supporters sa may EDSA Shrine?
Patuloy po natin itong minomonitor, ma'am, at naglalagay po tayo doon ng ating kapulisan to maintain peace and order in the area at to make sure po na yung kanila pong pagtitipon ay hindi naman po makakaantala sa daloy ng trapiko. Hinahayaan po natin sila sa kanilang mga aktibidad provided po na wala po silang lalabagin na batas. Yan naman po ay karapatan po nilang magpahayag ng kanilang mga saloobin. But hindi naman po absolute itong mga karapatan na ito at yung ang presence po ng PNP doon is limited sa maintenance ng peace and order po. So, General, sa inyong monitoring, ano po ba yung ginagawa nila doon? Kasi nakita natin, natutulog sila doon, may mga bata pa. At gaano po karami ang na-monitor nyo sa pagtitipon sa lugar na yon dahil kung everyday po ba dumadami ito? For the last 2 days po ay hindi naman po ito dumadami. Kanina pong umaga po ay mga nasa around more or less nasa 100 po ito. Tama po kayo. Yung karamihan po sa kanila ay nandun lang sa tabi, natutulog. Siguro po ay talagang pagod na sila, subalit nandun sila for whatever reason. But yung management po ng EDSA Shrine ay pinayagan naman po silang pumasok sa chapel, nagkakaroon po ng pagtitipon na pagdarasal po doon, but may certain hours po silang pinapayagan sa loob at may prohibition po na magsagawa po sila ng rally sa loob mismo ng EDSA Shrine. Pagkatapos po noon ay lalabas po sila, nandun lang po sila sa likod ng EDSA Shrine at nagtitipon-tipon. Yung iba po ay tama po kayo, natutulog, nagpapahinga, kumakain. Other than that ay yun lang po yung namomonitor natin so far po doon. Panghuli na lang po, ano po ang mensahe o paalala ng PNP sa taong bayan sa gitna ng mga usaping politika na nagaganap po ngayon? Sa ating mga kababayan, unang-una ay makakaasa po kayo sa inyong pambansang pulisya na magiging tapat po tayo sa konstitusyon at maging mapagmatsyag po tayo at subalit wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na mga balita na ang inyong PNP at ang inyong Armed Forces of the Philippines ay inuudyukan para kumilos. Ay hindi po natin gagawin yan dahil tayo po ay tapat sa ating mga sinumpaang tungkulin. Maging mapagmatsyag po tayo pero wag po tayong magpapadala sa mga ingay na mga taong may mga personal na interest po. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita at PIO Chief ng Philippine National Police.